Good evening. You're on Talk News TV for our November 12, 2009 edition. And I am your host, Alan Pagia. Tonight, our topic is on the Filipino Muslims. And our guest is an Islamic scholar. He holds a degree in political science, studied at the Far Eastern University. He is a broadcaster for more than a decade, educating over the radio airwaves our fellow men on the Muslim faith, giving them an opportunity to understand what Islam really means. As we all know, as Filipinos, our ancestors were originally Muslims before the arrival of the Spaniard tourists. Is that right, Ahmad? That's true. May I introduce, ladies and gentlemen, Ustad, meaning Professor Ahmad Barcelon. Good evening, Ustad. Good evening also to you, Attorney Pagia. Thank you for accepting our invitation. And also, it's my honor also and privilege to be a guest of this very well-known television program. We look forward, Ustad, to being educated on the Islamic faith. Now, first question. How many Muslims do we have in the Philippines? Well, in reality, we don't have any precise statistic because as what in last 1990, our National Statistics Office has a record only of about 4 to 5 million. But because Filipino, in reality, no. So for the Filipino could understand really what we like to air is that sa mga Pilipino po kasi kami mga Muslim, karamihan po sa amin ay sa totoo lang po, marami sa amin, 90% sa amin ay attorney hindi po talaga nakapagparehistro. Sa pag isinisilang ang mga bata na Muslim, ang nagiging, yung nga pong ginagawa ng magulang dahil sa sila ay ipinanganak sa hilot, no? Hindi na po nila nagawa pa magpunta sa munisipyo hanggang sa tumanda na ito. Doon nga lang pag siya nag-aasawa, pati sa pagkakasal po, attorney, wala po kaming marriage contract eh. Pero doon sa, say, 85 million Filipinos, meron ba tayong percentage dyan? Well, sa aming, kung sarili po naming statistic ang aming titignan, ang aming pinaka-survey namin, kami mga Muslim, kami po ay umaabot ng hindi po bababa ng 10 milyon. Oo, pananiniwala ako dyan dahil ayon sa Al Jazeera, yung international network, no? There are 6 billion people in the world, no? 1.5 billion are Muslims, meaning it's a ratio of, for every person, for every 4 persons, there is one Muslim. Yung iba, hinati-hati na. Ngayon, next question, Ustad, is what is Islam? Well, ang Islam is very simple eh. It is an Arabic word. Isa lang po itong wikang Arabic, no? Kaya dahil wikang Arabic ito, naging naging controversial sa ating bansa. Impact pag sinabing Islam, ang pananaw ng ating mga kababayan, ito ay dinudugtong dito ang terorismo, dinudugtong dito ang mga negatibong mga aspeto. Pero ang katotohanan, isa lang po itong wikang Arabic. Dahil wikang Arabic po ito, tanungin natin sa mga Arabo na ang wika nila, ang kinagisnan nilang wika ay Arabic. Pag tinanong natin sila kung ano kahulugan ng Islam sa kanila, very simple, especially to the professor of the Islamic literature. Sasabihin sa atin, isa lang ang kahulugan sa Tagalog niyan. Submission to the will of God or pagtupad sa kautusan ng Diyos. Abay, ganun din naman ang sa Katoliko yata. Ay, opo. Ang sino man pong tumutupad sa bawat kautusan ng Diyos, sa ayaw sa gusto niya, ito yung ideolohiya, ito yung sistema na kanya sinusunod at orne. Anong kaibahan ng Islam sa Katolismo? Well, sa totoo lang po, ang Katolisismo, ito po ay itinatag na reliyon. Samantalang ang Islam, ito po ay isa lamang wika na ang kahulugan ay isang sistema na pagganap natin sa bawat kalooban ng Diyos. So in other words, idinudugtong po kasi ang salitang Islam doon sa huling sugo na si Propeta Muhammad. Nasa mga diksyonaryo, nasa mga encyclopedia,
na ang nagtatag daw ng Islam ay si Propeta Muhammad. Where is ito po'y napakalayo sa katotohanan, attorney. Sapagkat ang salitang Islam ay simpleng-simple lang po. Ito po'y wikang Arabic na ang kahulugan ay pagtupad sa kautusan ng Diyos. At nung nabubuhay panguling sugo na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at kapala, ay nagwika siya. Hinabili niya mismo sa kanyang 124,000 mga disipulo. Kung si Hesus Kristo ay nagkaroon lamang ng 12 disipulo, ang huling sugo ay nagkaroon ng 124,000 na disciple. At ang sabi niya, wala isa man sa inyo ang magsasabi, pag ako'y wala na ako'y nagtatag ng bagong reliyon. Kung ano ang reliyong ipinatupad ni Noah, ni Abraham, ni Jacob, ni Solomon, ni Moses, ni David, ni Adan na unang tao sa mundo, yun din naman ang ipinapatupad ko sa inyo at itinuturo ko sa inyo. Jesus. Opo, kasama po doon. Kasama na si Jesus na ang kahulugan lamang ng wikang Arabic na Islam ay ang pagtupad natin sa bawat mga naisin ng Diyos sa atin dito sa mundo. Kaya yung mga binanggit ng pangalan, ito sa Islam, mga sugo ng Panginoon. Hanggang kay Propeta Muhammad, na siya namin pinaniniwalaan na huling sugo ng sangkatauhan. Pero yung Diyos na kinikilala natin, ng mga sugo na yon at yung kanilang kapanalig, isang Diyos lang yon. Iisa lang po yan. At yan, sa Islam, ay si Allah. Yan. Yung pong kahulugan ng Allah sa amin ay wikang Arabic din po ito. Kasi po, si Propeta Muhammad, ang kanyang wika ay wikang Arabic. Ano po? Kaya ipinahayag ang kanyang huling mensahe na paniniwala namin na Quran sa wika ni Propeta Muhammad. No? Samantala noong panahon ng mga unang propeta na nauna sa kanya, nila Moses, Abraham, sa wika din nila na Hebreo. Dahil yun ang wika na nauunawaan nila. At siyempre, hindi ng mga taong sinusunod sa kanila. Sa panahon naman ni Hesus Kristo, sumanya naman ang kapayapaan, ipinahayag naman sa kanya ring wika ang Ebanghelyo sa wikang Aramaik. At kay Propeta Muhammad naman ay ang wikang Arabic, attorney. Sa madaling sabi, kinikilala ng mga kapatid nating Muslim ang pagiging sugo ni Hesus Kristo. Hindi lamang po namin siya kinikilala. Bagkus, katotohanan po, attorney, siya po'y aming minamahal na higit pa sa aming buhay, higit pa sa aming pamilya, higit pa sa aming tinatangkilik. Paano nagkaroon ng pagkakahiwalay ng paniniwala ang ating mga kapatid nating Muslim at ang mga kapatid nating Katoliko? Well, sa katotohanan po, attorney. O Kristiyano. Opo. Sa katotohanan po, ang ating mga kapatid na kakristyanuhan, sa aming paniniwala, sila po'y dati nasa tamang landas. Ngunit, dahilan nga po sa may mga taong nung nangamatay na ang mga sugo at pumalit na ang mga taong iba-ibang tao na, nangyari sa kanila, may mga naging leader na lumabas na mga balasubas sa isang salita, yan sa totoo sa direktang pangungusap, na may sariling interes sa kanyang sarili at yan naging nadaan, nagtayo siya ng kanyang sariling paniniwala na kung saan ay iniba niya ang katuruan ng kanyang narinig mula sa direkta sa sugo. Yun po ang katotohanan niya. Ito namang ang naintindihan o alam ng karaniwang Katoliko, katulad ko, yung libro ng mga Kristiyano ay yung Biblia, pero ang mga Muslim, ang libro naman nila ay ang Quran. Maaari mo bang ipaliwanag ang kaibahan nito? Well, sa totoo lang po, attorney, kami pong mga Muslim, isa sa mga fundamental naming paniniwala ay hindi kami matatawag na mananampalataya dito sa loob ng aming pananampalatayang Islam kung hindi kami maniniwala sa mga kasulatan na ipinahayag sa mga propeta. Kapagkat bawat propeta, bawat sugo ay nagpahayag ang Diyos ng revelasyon niya, kung saan ay ituturo niya doon sa kanyang nasasakupan o lugar na pinagsuguan sa kanya. So, naniniwala po kami doon. In other words po, yung mga unang propeta may pinahayag sa kanila. Ang tawag po doon sa aming paniniwala ay yung lumang revelasyon o lumang tipan o the Old Testament. So, naniniwala po kami doon, attorney. Naniniwala din po kami na may ipinahayag kay Hesus Kristo sumakanya nawang kapayapaan. Ang tawag nga po namin sa wikang Arabic doon ay Injil, na sa wikang Tagalog ay Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sapagkat may ipinahayag nga sa kanya at tinatawag po natin itong bagong tipan. Binabasa niyo rin Opo. pati yung mga tungkol kay Jesus. Opo.